Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Sa bubble yung ilaw dito, wala eh. Kapag inurong ko pa yung ilaw, lalong bibilib. Okay? So ngayon, anong meron dito? Double 5 to, oh. 5 of Pentacles, 5 of Swords, 10 of Swords, 8 of Cups. So, probably, karoon ng drama. Ano kaya yung drama? Malamang-lamang, may kinalaman to sa infidelity. Sad to say. Iniwan na nga to eh, actually. May iniwan, nag-move on na nga eh. Naghiwalay na nga sila dito actually. Ito, iniwan na to. Nag-move on na. Dinos muna, dinos. Tapos iniwan na. Ito, confirm na. Hiwalay na talaga. Ito may possible outcome. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero sa buong week, wala pang reconciliation o reconnection. Kasi walking away card 22 pwede rin card ng ang tawag doon? Soul searching. Ayun na, nakalagay yun. You feel a deep longing for something meaningful in your life. So, more like soul searching. Sabi pa nga, in your heart, you know that there's more out there waiting for you in the world. So, yan. Walking away card kasi ito eh. So, madaling salita, hindi pa nga magbabalik. Yung umalis. Yung nag-cheat. So, ngayon ulitin ko, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, may nag-cheat nga. So, yung mag-cheat, aalis yun. Kung nangyayari na, babalik ba yan? Hindi pa. Kung mag-cheat pa lang, diretso hiwalay na yan. I-ghost yung partner. Malaman-laman dahil pala sumama sa kabit o iniwan para sa kabit. Kung mangyayari pa lang, ngayon, kung nangyayari na, hindi pa nga magbabalik. Advice? What advice? Ito. Maganda tong deck na to eh, kasi may nakalagay ng advice. Anong advice? Basahin ko na lang. Kuha tayo tatlo. Ano to eh, tabi to? Maganda in a way na may kasama ng advice. Ako madali lang intindihin, kaya babasahin ko na lang. Ito na yung advice sa ganitong sitwasyon.
Believe in yourself and have courage to continue. Ito. Your clear communication expresses what's best for all. Speak your mind to solve your problems. So, yan. Ngayon, diretso na tayo sa clue. Ito yung clue, yung partner. Okay? Partner or person ng Gemini. Sa kwento na to, tunod na tayo sa partner or person. Libra, Pisces, Aquarius. So, ito yung mga possible zodiac sign na maaaring tamaan ng reading na to. Kung di tumama sa inyo, di baka sa kakilala nyo, tumama ito. So, ito yung kakilala o idol. Possible zodiac sign nila na baka sa kanila nga ito tumama. Kung di man sa inyo, Virgo, Sagittarius, Leo. Ito. Clue. Iba pang clue. Punta tayo sa description. Same instruction. Kung di man to tumama sa inyo, kung clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may sharp face. Woman. Ano itong woman? Siguro yung woman yung may sharp face. O yung woman ay matanda na. Sabihin natin mga 50. Mga 50 pataas. So, alin man dyan. Yung woman. Ito yung itsura niya. Sharp face. O matanda na. 50 pataas. O pwede rin naman kung lalaki ay introvert. O may pagka-feminine yung lalaki. Pwede rin naman ganun. Ito. Fun-colored hair. So, may someone na mahilig magkulay ng buhok. At ang kulay ay kakaiba. Tulad nito, blue. Something na kakaiba. Blue, red. Hindi normal o hindi common ba na nakikita sa public. So, yun nga, red, violet, green. Pa ba? Basta ganun. Gray? Ay, gray pa. Yung mga bagets pa na gray na agad ang buhok. Trip nila yun eh. So, case-to-case basis. Ito tayo dito. Pang-mensahe ang makukuha natin. Ibang scenario na to. Okay? Minsan nagdurugtong yung kwento, pero madalas hindi. Sasabihin ko na lang pag nagdugtong. Ano to? Well, sabihin natin may kakilala kayo, pero ano kaya to? Relasyon ba to? Friendship ka, workmate? Hindi ko masabi eh.
Bago tayo tumuloy sa kwento, alamin ko muna kung anong subject dito. Sa workplace to. So, yung workplace, pwedeng kahit saan. Okay? Pero specifically, traveling, OFW, journalism, yung is yung possible career ng bida sa kwento. So then, kundi traveling, hindi naman sa traveling, sasakyan, seaman, barko, o ano to, OFW in general, journalism, kundi journalism librarian, o school, nasa school, university, office, office in general, nag-office, mga papel kasi dito eh. Tambak ng papel. Ano lang naman yun eh. Office, HR, admin. Supreme Court. Politician. Anyways. O baka law. Anyways, punta na tayo dito. So, kung nyo lang yung sa tingin nyo ay fit sa inyo. O kung di man fit sa inyo, baka sa kakilala nyo na ganun yung trabaho. Anong meron. Kasi parang di sila may someone dito hindi ka close yung katrabaho eh. Hindi nila maasahan. O may pagka sinungaling, manipulative, ito, sabihin ko na lang, manipulative, unreliable, fickle, moody, idle, sensual, untruthful. Ito naman, selfish, conflict, aggression, argument, fear of failure, self-sabotage, anxiety. Yan yung mga possible problem dun sa workplace. Okay? So, probably, may bullying na nangyayari doon. O, yung mga tao doon na hindi mapagkakatiwala ng iba sa inyo. Pero tumutunog yung telepono. Pause mo na. Hindi ko alam kung saan ako nagtapos. Ano ba yung sinabi ko? Kasi ano eh, tumunog yung telepono. So, pinost ko. Anyways, ang huli kong naalala, may bullying. Itong dalawang to o may someone na dishonest, hindi mapagkakatiwala ng iba sa inyo o sabihin natin ini-snub yung iba sa inyo, hindi kinakausap. Saka mapanlait. O gusto siya lagi panalo. So kung ano man yung nararanasan ng iba sa inyo sa workplace o nakakilala nyo, hindi man tumama sa inyo. Sa workplace na yun nga, negative yung energy doon. Regardless kung anong na-experience nila doon na negative, don't worry. Nandito ang judgment. Alam ko redemption din yan eh.
So, redemption in a way na mababalik nyo. Yun na walang respeto sa pagkatao nyo. O, sabihin natin, babalik ulit ng tiwala ng iba sa inyo. Kung nasira man kayo sa tao. So, sa workplace. Sabihin din natin, kung di man ganun, ay titigil na itong mga tao na masasama sa iba sa inyo. Sabihin natin chismoso, chismosa. O kaaway na lang siguro in general. Kung may hindi kayo ka-vibes sa workplace o anyone na malapit sa inyo ay ganito. Na yun nga, kinukwento na meron silang di kasundo sa workplace. Don't worry. Dahil nandito ang judgment na tutulong sa bida para magkaroon ng change o transformation sa buhay niya. Maibangon niya ulit ang kanyang dangal kung nawala o sabihin natin pwede rin itong may kinalaman sa forgiveness. Who knows? Baka magkabati-bati na. O kung di man literally ganon, makakawala kayo sa mga taong to. So, paano yun? Baka iba ng awayin nila o ma-relocate sila sa ibang lugar o ewan ko, for some reason magkakahiwalay ng landas ng iba sa inyo kaya titigil na sa pang-aapi. So, ganun. Basta ang mahalaga. May change, di ba? Magiging masaya na ulit. Kasi death and rebirth din naman Pluto. Pluto kasi to parang Scorpio rin. May paghatol na judgment So, who knows? Baka makarama na yung mga away sa iba sa inyo. Pwede Judgment day na to. Ngayon, Queen of Pentacles tayo. Ang dating sa akin, kung may mga away man sa inyo, hindi kayo magiging emotional. O hindi kayo mapapadalos-dalos. Magiging practical kayo sa pag-handle ng mga problema. Hindi kayo basta-basta magre-resign dahil lang inaaway. So again, magiging practical yung iba sa inyo at somehow ayusin mo na ang problema bago mag-come up sa conclusion na mag-resign kung wala na talagang solusyon. Okay? Pero pag ganitong Queen of Pentacles, patient card kasi to So, magiging protective kayo sa trabaho, sa posisyon nyo, sa dangal. Papakita nyo na deserve nyo yung posisyon o deserve nyo magstay sa workplace. Ganyan. Lalabanan nyo yung mga kaaway nyo gamit ang talino. At pagiging practical, reliable, at pagiging hardworking. Papakita nyo sa kanila na reliable kayo, determinado, magtagumpay o determinadong maungusan nyo yung kaaway nyo. Ganyan. O kung di man nga to para sa inyo, di ganun yung gagawin ng kakilala nyo. Saka pag may problema yung tao dito, more like, hindi niya papansinin at mas patutuunan niya ng pansin yung kanyang work kaysa visitin sarili niya
at harapin ang mga kaaway niya. So, pag ganitong may problema, pag ganito yung energy, ibubuhos na lang niya buong energy niya doon sa ginagawa niya o trabaho kaysa pansinin ng kaaway. Anyways, ano bang masasabi nito? Ibang senaryo na tayo. Hindi ko na to ika-clarify. Tatagal ako. Hindi naman to relasyon. So, workplace lang po. Pag relasyon, doon lang tayo maglalagay ng clues. Tulad ng ginawa ko kanina. Ang mensahe, ang masasabi dito, ibang senaryo to. Hindi sila dikit. Pero isin ko muna itong mga gamit ko dito. Masikili. Ayan. Meron na akong maluwag na space. Kasi hindi ako makapag-isip pag mga sikip. So, ngayon, anong senaryo ang meron dito? Ang dating sa akin sa loob ng 1 week na to, asahan natin na magkakaroon ng solusyon sa problema. Kung ang problema ay financial. Okay? So, who knows, baka magkapera, mabayaran ng mga utang. Yun yung positive. Okay? Kung negative, dito tayo medyo problematic kasi nga negative, di ba? Kung negative, sobrang lungkot kasi ng tao dito. Sobrang lungkot, hindi ko alam kung anong pwede niyang magawa sa sarili niya. Kaya, eto, ina-advise ko na gumamit nito. Ano ba to? Nakalimutan ko rin yung pangalan nito. Tourmalinated quartz. Ito yung quartz. Ito yung tourmaline. Ayun o. Ayan. Ayan yung parang needle, black needle. Tourmaline yan. Naghalo na sila. Alam ko ano to eh. Pwede rin siyang anting-anting para sa self-sabotage. Tama ba? Teka, hanapin ko muna sa AI ng Google. Hanapin ko sa Google tourmalinated quartz. Teka. Quartz benefits. Yun yung tinatype ko. Walang lumabas na AI. Nabasa ko self-sabotage ito pang pang prevent. O sa iba ko nung nabasa. Gusto po. Wala nakalagay. Teka lang. What crystals are good for self-sabotage? Sabi, malachite. Dito. Pero, excuse me. Teka. Eto, nakalagay to. Dito, Clariv.
Tourmalinated quartz for problem solving and self-sabotage. Clarivy. Yung website. So, pwede nga rin talaga sa self-sabotage to. Kasi, yun nga natatandaan ko, may nabasa kong gano'n. But anyways, wag gagamit ng black obsidian. Kasi, pag black obsidian, o obsidian in general, lalo na nga yung black, lalo kang manenegative. Parang may nabasa kong gano'n. Lalong madedepress yung tao. So, kung depressed na siya, wag gumamit ng black obsidian. Ito na lang. Ano ba to? Wag black obsidian na. Ito na lang. Ano ba to? Tourmalinated quartz. Okay? O malachite. Ngayon, kung walang budget, think positive. Okay? Magdasal. Pang-attract ng positivity o positive energy, Palo Santo. Para kumalma. Alam ko nakaka-ano rin siya. Tanggal ng stress. Yung Palo Santo. Ano pa? So, anyone na ganito, malungkot na ngayon, o na-experience na itong kalungkutan na, o mangyayari pa lang, na-advise mo nga itong, kung may budget, kung wala, kasi ano rin to yung mga 300 yata, 200, hindi ko na matandaan. Kung walang budget, Palo Santo. May mura nun, yung nabili ko nga, 40 lang 40 lang. Yung iba, 70. Pero yun yata yung pinakamura, 40. 40 isa. So, gamitin nyo lang yun kung nade-depress. Hindi naman siya, nauubos agad. Kasi madali lang din siyang mawala yung usok. Amoy insenso siya. Pero pag tagal-tagal nagiging mint yung amoy. Kung ayaw nyo ng mint, ganyan amoy. Pero ewan ko sa iba. Baka may ibang flavor yon. Yun kasi yung akin. Mint yung amoy. Insenso na mint. Ano pa? Bukod doon, kung wala talagang budget, magdasal na nga lang. Ay, yung free talaga yun. Diba? Saka, isa pa rin sa powerful tool ang pagdarasal, o maglinis na lang ng bahay, pang refresh ng energy, pang tanggal ng negative energy. Ano pa? O maggupit ng buhok siguro. O i-level up ang sarili, confidence, aura, think positive. Ano kaya yung pwedeng panggalingan ng problem ng iba sa inyo? Kasi, mukhang malala yung problema dito. Hindi ko nga masabi kung ano pwede niyang magawa. Nagbabadya yung danger. Pag malungkot, alam na this. So, beware. Pag music, di ba? Pag ako nalulungkot, mag-music lang ako. Siyempre, yung pang lively naman yung tunog. Wala nga namang depressed ka na, depressed din yung kanta mo. Di lalo ka lang maiiyak. Siyempre, lively dapat yung kanta. Yun lang naisip ko. Kayo na mag-isip at maghanap sa internet kung paano somehow maiibsan ang problema ng iba sa inyo. O kausapin ng mga mahal sa buhay, syempre, pag problemado. Pero ano kaya yung possible na maging problem ng iba sa inyo?
Kahit dito, problem pa rin talaga. Lalaki, ba to? Lalaki yung mamomroblema. Lalaki yung mamomroblema sa relasyon. Sa love life niya. Yun yung pinaka problema niya dito na ikade-depress niya. So, again, ulitin ko, lalaki. Ito yung problema, di ba? Ngayon, yung problem, may kinalaman dito. Conflict kasi ito eh. Ito yung depression nga rin to eh. So, conflict, relasyon, o love life in general. Ngayon, kuha tayo ng ibang mensahe dito. Basahin ko na lang tong part na to. Okay? So, itong lalaki dito, pwedeng kayo mismo to, o ito person nyo, o kakilala nyo in general, lalaki, basta lalaki, sa yung mga problema. So, ulitin ko, ito, basahin ko na lang, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. General advice na to for the whole week. So, sabi, my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Wow. Okay na yung mga sinabi ko dito. Ito na talaga yung best advice na may pag-asa pang lahat. It's all about power of mind. Ano to? The presence of love will always cast out fear. Ayan o. Ito, the moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. So, ito na yung mga advice sa buong week na ito. Kunin nyo lang yung fit sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.